Minsan po hindi nakakapasok. Kulang po sa ano. Hindi po kami nabibigyan ng bao. Pero ano naman po, nakakapasok din po kahit ano, kahit kulang. Naglalakad ka mula dito at Katsuan or Sa umaga po, nagta-tricycle po. Tapos, doon na rin po ako nakain para tipid din po sa ano. Paghapon na lang po ako naglalakad. Nakakakuha naman ako ng pambaon nila. Kasi minsan yung araw ng aking asawa, ang hirap po bagang budgetin ng kakaunti. Yun po. papaiyak mo si nanay. Hindi na siya kakain nun hanggang pag-uwi niya po, tsaka na lang siya kakain. Ganun po ang nangyayari. Ay, ganun. Tinitiis na lang niya. Ibig sabihin, di ka na nanghalian? Minsan po. Good afternoon mga kalingap. Ngayong araw ay nandito tayo sa isang barangay dito sa Kapalonga. Isang barangay din po na lubog sa baha pag lumalaki yung dagat. Bakawan kung tawag nila dito sa lugar na ito mga kalingap. At meron din tayong bagong na-scout. Ibisitahin natin. Tingnan natin kung pasok sa criteria ng ating mga scholar. Tulungan po natin siya kung karapat dapat po siya na matulungan. Ayan. Dito siya ngayon. Oh, magandang araw po. Ito si Pay, oh. Wala si Pay. Oh, hello, Pay. Anong ginagawa mo? Nagpapaligo ng baboy? Sa inyo ba yan? Opo. Pinapakain niyo din yun. Isang estudyante yan, tanungin natin kung gusto niyang matulungan sa kanyang pag-aaral, kung ano yung pwede naming itulong sa kanya. Ayan, inistorbo ko si Pay. Pwede kang umupo, Pay, para nakita ka nga namin kahapon at sabi ko ay pwede itong maging scholar namin at ilan na yung estudyante namin na tinutulungan. May tinutulungan din akong third year college na teacher at senior high school na grade 12. Kung gusto mo or kung ano yung pwede naming maitulong sa'yo. Ano yung full name mo, Pay? Bernilyn Pay Bonsalvo. Saan ka nag-aaral? Sa Katsuan po. Sa Katsuan. Ano yun sa Katsuan? Ilang section yung meron dun? Bali po sa grade 7, 3 po. Tapos sa grade 8 po, 2. Pang ilan ka sa section nyo, Pay? Nangunguna? Hindi. Hindi naman. Oo. Ano yun, Pay? Naglalakad ka mula dito at Katsuan or? Sa umaga po, nagta-tricycle po. Tapos doon na rin po ako nakain para tipid din po sa ano. Paghapon na lang po ako naglalakad. Oo. Oo, mas masaya pati pag naglalakad, 'di ba, kasama yung mga kaibigan? Oo, kasi yung buhay ng estudyante mga kalingap ay high school. Sa high school, 'di ba, Pay? Naranasan mo na nung grade 7 ka, 'di ba? Grade 8. Grade Ayan, grade 8. Nung grade 7 ka ba, Pay, hindi ka naman yung nalalaglag sa grades. Matataas naman yung grades mo. 8. O sakto lang. Hindi naman bagsak, hindi naman mataas. Oo. Kumusta pala sila mama mo? Anong hanap buhay nila? Ayos naman po. O anong hanap buhay ni mama mo, Pay? Nakakapaglinis po ng kuko. Manicure. Si Papa naman po, nagagawa po ng bahay. Ano yun? Mason ba siya o labor? Mason po. Marunong din pala sa mason. Pero nakausap namin yung nanay mo kahapon. Hindi daw yung parang regular yung pagtawag sa kanya. Meron yung araw na wala silang trabaho. Maliban dun sa trabaho ni Papa mo na yun lang yung trabaho niya. Nangingisda din ba? Ano po, wala na po kaming nagbububo po si Papa pag may jacko. Okay. Pag may pamain. Oo. Yun bang bubo ay usually nahuhuli doon, Faye, yung bubo na Mga bara-bara po. yung crabs na maliliit, 'di ba?
Oo. Ano yun, binibenta niya? Binebenta po namin. Mm. Ilan kayo magkakapatid na naman, Faye? Walo po. Ang dami niyo pala. Ano, pang ilan ka? Pang-anim po. Pang-anim. Di ibig sabihin bunso. Ay, sunod sa bunso. Sunod po sa pang-anim, ano po, sumunod po sa pangalawang panganay na lalaki. Ilan bang lalaki na kapatid mo? 6 po. 6. Di ibig sabihin, 2 lang kayong babae. Grabe, ano. Alam mo, Pema, pag dalaga ka na, pag malaki ka na, mararanasan mo dyan yung higpit ng kapatid na lalaki. Ngayon ba, nararanasan mo? Paano sila maghigpit sa'yo? Ano po, lagi po nila ako pinagbabawalan. Ganon talaga ang madaming kapatid na lalaki. Danas ko din yan kasi mag-isa akong babae. Tapos 2 lalaki yung kapatid ko. Kaya ranas na ranas ko yan. Nandyan sila buntot ng buntot. Wala kang kalayaan. Pero okay lang yun. Pagmamahal yun ng isang kapatid. Ano? Matanong ko, Pei, yung pag-aaral mo ba? Magkano yung binabaon mo araw-araw? Maghapon po, 50. Enough naman yun sa maghapon mo. Pati ulam na yun. May baon na po akong ulam at saka kanin. Nilulutuan ka ni mama mo. Ako na po naluto. Kami na po. Ay, kayo, gada umaga? Ano naman yung mga usual na binabaon mo sa school niyo? Ano po, minsan po itlog. Pritong itlog. Pag hindi po nakakaluto, doon na po sa school nabili ng ulam. Oo. Yung mga lutong school ba ay mura lang din or medyo may pagkamahal din? May pagkamahal po. Grabe, yung school nyo na yun, public, may mga bayarin ka din. Sa school po, pero wala na pong tuition. Oo. Sa public kasi, ang pagkakaalam ko, walang tuition, pero ang daming pinapabili ng mga projects, Apo. kailangan. Oo. Kayang-kaya naman nila mama mo yun, i-provide. Kapag may luwag po sa pera. Pero minsan, nalilate kang magbayad din, magbigay ng Apo. project. Pero naman po, nababayaran naman po namin. Nakakagawa naman ng paraan. Apo. Ilang taon na ba yung magulang mo, Faye? 44 po. Mga bata pa pala, Matagal na ba kayo dito sa Bakawan na ito, Faye? Ilang taon na sa pagkakaalam mo? Alam ko po tagal na rin po. Kasi po yung bubong po namin niya 2017 pa daw po. Okay. Hanggang Yung mga ngayon po. pala dyan, nakatira dyan sa taas. Mga kapatid mo yan? Apo. Anong tawag na yan dyan sa taas? Tinabaw po. Tinabaw, yan yung tawag nila dito, mga kalingap. Tinabaw ang tawag nila. Matagal na pala kayo dito. Pag babagyo hindi kayo naabot ng dito, ng tubig dagat? Pag malaki po ang tubig. Naabot kayo naabot dito? po. Opo. Talaga? Saan kayo lumilikas? Pag lumilikas din kayo? Opo. Okay. Ayan, Faye, pag mag-college ka pa, ano yung pinapangarap mong kurso na kukunin? Hindi ko pa po alam. Sa mga kapatid mo ba walang nakapagtapos sa college? Yung sinundan ko po. Nag-aaral po ng teacher sa college. Okay. Saan nag-aaral? Sa Alayaw po. Alayaw. Teacher yung kinukuha niya. Ilang na siya? Anong year na siya? First year pa lang po. First year. Bago pa lang. Buti na iraraos naman nila mama mo yung pagka-college niya. Okay. Nandito ba si mama mo ngayon? Okay. Yung mga kapatid mo ba, nag-aaral ba sila lahat? Apo. Ano yun, may mga maliit ka pang kapatid? Ilang taon? Bunso po, 8 po, 8. Grade 2? Okay, oo. Yun ba, Faye, yung sa buhay nyo ba, naranasan nyo ba minsan nagkulang din? Minsan po hindi nakakapasok. Kulang po sa
Di po kami nabibigyan ng baon. Pero ano naman po, nakakapasok din po kahit kahit kulang. Oo. Minsan hindi na kayo nakakapasok kasi walang maibigay. Tapos walang makain, ganun ba yun? Grabe mga kalingap. Yung nararanasan pala ni Faye din. Yun ba yung yung taghirap pag malakas ang dagat, pag masama yung panahon dito sa Bicol? Nakakapasok naman din po kahit maulan. Oo. Pero yung pagtaghirap, anong buwan ba yun yung nararanasan yung ganun, Faye? Ano po, pag nawawala na po si Papa ng trabaho. Kung walang sa kanya, Mhm. walang tawag doon, nag-i-invite na maggawa ng bahay. Ano yun, umaabot din ng 1 buwan, ganun. Mhm. Oo. Ano ba yung pwede naming mai-assistant sa UP? Kung sakali. Sa pag-aaral po namin sa pang-araw-araw po. Sa allowance, 'di ba? Yun yung pinaka-major problem ng estudyante. Yung 1 week ba na allowance mo magkano? Depende naman po. O depende. 50 sabi mo yung allowance mo gada week. Ayan, natin mga kalingap. Andito si nanay. Dito ka pa, nay. At para makakita din yung beauty ni nanay. Kumusta po kayo? Ayos, ma'am. Napuyat lang po kagabi. Bakit po? Napuyat na ako pag nag-prepare po kami pag boto, ma'am. Pagod pati po ako at nakaapat to kasi akong paglilinis dito kahapon. Saan po? Dito po sa bayan, sila na po ang nagpunta sa akin pagpapalinis ko. Oh, okay. Oo, kasi nagmamanicure si nanay. Nay, matanong ko yung hanap buhay mo ba? Malaking tulong din kila Faye sa mga anak niyo po. Nakakakuha naman ako ng pambaon nila. Kasi minsan yung araw ng aking asawa, ang hirap po bagang budgetin ng kakaunti. Yan po. Papaiyak na si nanay. Kasi minsan, pag may hihingi siya sa akin na babayaran o kaya bibilin sa school, hindi ko alam kung paano ko ibibigay sa kanya. Minsan, sasabihin ko sa kanya, maghintay ka muna, magdidelay siya muna tayo, ganun mo ba? Hindi nyo on the spot na maiabot. Hindi ko maibigay agad. Diyan ka napapaluha, nay, kasi masakit talaga yung... Kasi kahit mahirap ba, pambili ko ng bigas, ganyan, pambili namin ng ulam, kung anong babaunin niya sa umaga, ganun mo. Ang dami yung iniisip talaga. Kasi yan nga, sabi nyo, hindi naman araw-araw na may trabaho yung mister nyo. Swerte ho namin pero halos kapos din ho ba? Kasi, yun, nakakapasok ko sila araw-araw pag doon sa araw ni Papa niya ay may naibibigay ako sa kanya. Opo. Minsan naman ho, wala. Pero minsan ba na yung pagpasok ni Faye na naranasan din niya yung walang makain, walang mabaon, pero pursigido pa din po siya? Minsan ang nangyayari, pag hindi ako pag walang nagpalinis ng kuko, ang mangyayari niyan ay tanghali na rin siya gigising. Kaya naman kahit magising siya, wala rin naman kami maibili ng pag-ulam niya para sa school, babaunin niya. Hindi na lang siya nagbabaon. Yung 50 pesos po, doon na lang niya, sabi ko na lang sa kanya, tipirin niya. Kasi doon, pamasahin mo sa umaga, bibili pa siya ng kanin at saka kung ano mauulam po doon. Okay. Pinagkakasya niyo. Sinasabi ko sa kanya, ngayon pala matuto ka na mag-budget. Tama Kasi po. wala tayong malawag na pera. Lagi po bagang kapos. Opo. May nagka-college pa po siyang kapatid. Oho. Yun nga po yung kinabibiliban ko sa inyo, nay, bilang magulang. Siyempre, alam ko naman dito sa inyo na pag ganyan na mataas yung dagat, tapos pag walang mag-invite kay tatay na magawa ng pabahay, Talagang hirap na hirap po kami din. oo, yun yung mga Sa time. biyaya na lang ho ng Diyos, paano kami nakaka-survive. Minsan may mapunta dito sa akin, mapalinis sila dalawa.
Hindi, may nabibili na ako pang 1 kilong bigas, tsaka Magkano po ba yung palinis sa inyo, Nay? 60 po sa pag magsiservice po ako. Oo. Tapos pag sila pa ako napunta dito, 50 lang po. 50 lang, grabe, ano. Tapos pag sa 1 week na yun, tapos wala pang masyadong magpalinis. Ano lang, nagpipray na lang ako kung saan, minsan yung ama niya lang niya ang naghahanap ng maglalakad-lakad kung saan ang meron. Minsan wala siyang magawa ng bahay, masama na lang siya paglaot. Kaya naman mga ngawil, ganyan ang nangyayari. Yun yung hanap buhay niya po. Oo. Grabe, grabe yung din, sakripisyo din talaga. Talagang grabe talaga pag minsan magsasabay-sabay na yung bayaran yung exam mo ng aking binata sa college. Minsan kung sabi ko sa kanila kung saan kayo makakadalhin siya ng mangutang na muna kayo at pag nagkapera na lang, di sa kanila lang namin babayaran. Kayo ang magbibigay po, Grabe. Grabe yung aking pong binata, kaya nakapag-college siya ng first year, ayun pong kasi may nag-sponsor sa kanya sa tuition. May nag-sponsor. May nag-ano po sa kanya. Kamag-anakan niyo po ba? Kaya namin. Thanks God at meron din kamag-anakan na ganyan. Oo, pero po ma'am, nangyayari ay, sabi ko ay yung 1,000 pang daw nila kada ma-exam po baga. Kulang pa po pagdating ng clearance kasi mama, yun halimbawa may uniform pang PE. Tapos ay may mga bibilin silang mga project. Ang hirap po kasi mas mahal pa po yung clearance na yung mga gagastusin po yun sa clearance bago dun sa tuition po ba. Kaya ako po nagpe-pray na lang sa biyaya ng Lord kung po ba? Survive. Kung paano niyo po ma-survive yung minsan yung pa po nung aking grade 5. Mama, may bibili din kaming ganito. Tapos yung grade 2 ko, di ko sabay-sabay po ang hirap po, pero bigat din sa kalooban na syempre yung for example, ang hawak mo na lang ay nasa 500 na lang or 200. Paano mo yun ipiplex, ibibinatin? Kung paano? Napakahirap talaga ma'am kasi yung 500 ko, pag binawasan ko ng 2 kilong bigas pag maghapon namin, tapos ay almusal pa nila, kape pa po, maasukal, ganyan. Tapos baon nila, yung 2 grade 5 ko at saka grade 2 po, yung 60 pesos yung 30 pesos nila, maghapon na po yun ma. Pero kulang po yung tutusin. Wala silang almusal. Wala rin ng pambiling biskwit man lang sa school. Kasi, hindi na sila lalabas ba? Nagtitiis po sila kasi para lang makapasok. Grabe. Yun yung mga namin mga kalingap, yung talagang hinahanap din namin, yung talagang karapat dapat na kagaya nila Faye. Minsan po, ang gagawin ko na lang pag kinabukasan po ba, ma'am, yung dahil 500 ko, tanghali pa lang po, wala na, may bili pa ako ng ulam nila sa tanghali. Malabas po ako kahit kahit masama ang pakiramdam po. Ano po yung naitutulong sa inyo ni Faye na pagkatapos ng pasok niya dito sa bahay? Pag wala pong pasok, pag sabi kong tambak na laban natin, maglaba ka na. Papagulong lang naman niya sa washing. Minsan hindi pa rin na kami nakakapaglaba pag hindi ako nakakabili ng sabon po baga. Kasi ma'am, yung pagpapaikot po ng mga damit nila sa linggo, bibili ka po kalahating powder na sabon Minsan, hindi pa ako nakakabili nun. Kaya, madilin siya po muna ako para may pambili kami ng ganun po. Hirap talaga din mga ng magulang na lalo yung ganito na walang stable job. Yun po ang ko. May matanong ako, Nay. May ibang lahi po ba kayo? Ba't ang puti niyo po? Wala naman po, ma'am. O Bisaya? Sabi po nung tatay ko nung nabubuhay, parang po yata yun, may halo daw po yung sa Bicol po kasi yung lahi namin. Okay. Parang Espanyol. Parang hindi ko na po matandaan parang siyang sabi yung may halong parang ibang lahi. Jordan, po yata yun, hindi ko po maintindihan Parang Jordan, ganon. Parang Jordan yung halo nyo. Kaya pala ganyan yung mga kutis nyo. Tapos si La Faye ay talagang maitsurang bata. May magaganda po yung mga anak nyo. Salamat na lang po ako sa Lord kasi ganyan ang itsura. Dalawang babae lang po kasi sila Oo. Blessing po yan, blessing po. Nay. Opo. Blessing po na yung mga itsura. Pati yung mga anak kong lalaki, di naman po sa pag Maitsura din po. Nakakaano po sila kasi yung mayroon na po silang
itsura. Mhm. Yun lang daw po sa itsura, hindi kahit paano. Yaman na yun. Oo. May ano na daw Oo. nila, may apply nila Pero sa ano. sana, pati sa ugali, kasi Mhm. yun yung treasure natin Opo. na ay. Mhm. Sa palagay niyo po, mababait naman po sila Faye. Minsan po kasi ang nangyayari dito, barkada po baga ma'am, yung po mga panganay niya, hinihigpitan po siya. Minsan nag-aaway po kami, minsan nagagalitan ko po siya. Kasi ang tigas po minsan ng ulo niya. Mhm. Pag sabi kong umano ka na, kasi baka ho naman, ang inaano ko naman, baka makagaya ka sa akin mag-asawa agad, napakahirap. Opo, ganyan po talaga na yung mga kapatid na lalaki. Masyadong Sobrang mahigpit. Opo. Kasi po, ang naranasan ko naman, ako naman ang panganay na babae. Oo. Kaya hindi ka Hindi, pwedeng higpitan ng Opo. mga kapatid mo. At saka po, ano pa po kasi ako, bata pa ako, ganyan po. Sabi ko nga sa kanya, ganyang edad ko sa'yo, ako na lahat kasi yung nanay ko yung nagtatrabaho. Ako na, alaga ng mga kapatid. Mhm. Pag iintindi sa bahay, tapos ay yung paghuhugas ng plato, minsan no, hindi ako nakakapasok, nag-aalaga na lang ako ng bata. Noong kakong araw, salamat ka ako kayo, kahit konti, nakakapasok ka sa buong Oo. ganyan. Babudgetin mo lang talaga yung 50. Hindi niya naranasan yung kung anong naranasan nyo nung araw. Hindi ho. Pwede kang umupo dito, Faye? Grabe may itsura tong mag-anak na ito, mga kalingap. Pati si nanay, may lahi palang Jordan. Ayan. Ikaw, anong lahi mo, Faye? Maganda lang. Ayan. Dapat, Faye, tulong-tulong lang, tulungan mo yung magulang mo. Marunong ka ba mag-pray? Nag-pray ka ba? Dinuturuan ko naman ho yung mag-pray. Sinasama ko naman po siya lagi sa church eh. Okay. Ganda po yan. At danas din po pala niya yung parang walang makain bago pumasok. Minsan po, ano rin ako sa kanya kasi ano rin po ma'am. Yung 50 pa po sa amin, 30 pesos lang po ma'am. Hindi na siya kakain nun hanggang pag-uwi niya po, tsaka na lang siya kakain. Ganun po ang nangyayari. Ay, ganun. Tinitiis na lang niya. Ibig sabihin, di ka na nanghalian? Minsan po. Ano yung nararamdaman mo sa school nyo kung wala kang nakain man lang? Siyempre, buti nakakapasok pa yung sa utak mo yung mga inaaral nyo. Naawa naman po ng Diyos, naman ang taas, matataas naman yung grades niya. Hindi naman nalagapak sa 85, ganyan. 7. Ba't napapaluha ka na, Faye? Hindi. Sabihin mo sa amin kung ano yung nararamdaman mo para may share din natin syempre sa mga magiging viewers mo at unang pagkakataon ito. Alam mo ba na maraming pwedeng tutulong sa pag-aaral mo, kung pwede mong i-share sa amin yung mga pinagdadaanan mo. Ayos naman po. Nakakaya naman. Maging natatag ka nga lang po ngayon sa buhay ngayon, sa kahirapan po baga. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya, lagi kayo mananalangin. At ang panalangin ay mabisa kaysa sa kung saan Oo, totoo po yan, Nay. Ay, Nay, abutan ko po si Faye ngayon ng allowance niya, good for 2 weeks po ito, Babalik po ako kung may blessing po tayo para naman, maraming salamat po. oo, para naman makatulong sa iyo, Nay. Hayaan mo pag may blessing, naman po kami, dito lang naman po kami sa malapit. Pwede kong babalikan si Faye, Faye, basta mag-aral kang mabuti. Pag-igihin yung pag-aaral. Tinuturuan ko nga po yung magtipid eh. Magtipid ka para Tama po yun. Tama po yung... Hindi tayo laging may pera ba? Tama po yun, Nay. Tama yung nyo na yun. Yun yung din namin advice sa mga scholar namin na sana ay pag-igihin yung pag-aaral. Faye, good for 2 weeks. Dagdagan mo yung allowance mo at sharean mo yung mga kapatid mo, Salamat po. Okay. Ayan. Anong sabihin mo sa mga magiging viewers mo, Faye? Kasi kung may manonood sa'yo, yung makikita natin sa panonood nila, yun yung magiging allowance mo. Anong sabihin mo sa kanila? Kasi first time kanila makita dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Thank you. Oo. Napakalaking tulong na po niyan. Oo. Wala po. Nay, maraming salamat po kung tutulungan po ninyo kami para makatapos po si Pino pag-aaral. At yung akin pong college, gusto ko rin nung makatapos. At yung mga nauna po ay mga nag-asawa na. Yun, nakalaking tulong po yun. Hindi na po masyadong kabigatan sa akin kung matutulungan ninyo kami.
Salamat po. Opo, Nay. Basta may blessing, pray lang tayo, ano? Opo, ma'am. Tapos magpakasipag din. Yun lagi namin ina-advise. At syempre, iba pa din yung may sipag, may tiyaga, at pray kay God. Ano? Hindi naman kami nagsasawa manalangin eh. Kasi nasa kanya po talaga ang biyaya kung sino po ang gagamitin niya po ba na instrumento po. Opo. Yan, maraming salamat po kasi makakapasok na ho si Pay nang hindi siya maano sa Allowance. makakapasin sa allowance. Oo. Titipirin nga lang ho niya, huwag siya masyadong maluho ba. Oo. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Yun yung advice nyo na huwag unahin yung luho. Kasi once na magkatrabaho na siya, magka-businessman o magkatrabaho, pagkatapos niya mag-aral, makukuha na niya yung Oo, gusto sabi niya. ko nga sa kanya eh. Oo. Pagtitipid, sabi ko ganyan, ang luho ka ko, sunod na niya, pag mayroong ka ng magandang trabaho, Trabaho. Totoo. tsaka ka na magpapasarap niyan. Yung, huwag ka na muna mag-asawa. Ganun ho ba? Opo. Totoo po yun. Sige, Pay, apir tayo. Mag-aral mabuti. Yun lang yung gusto kong mangyari, no? Nay, dito mo lang yung Maraming vlog salamat ko po. ngayon sa Opo. inyo. Thank you po, thank you po. Sige. Sige po. And mga kalingap, at nakuusap nga natin si Pay. Na-interview din natin yung magulang, yung nanay. At ayun nga, medyo mahihain. At first vlog po natin ito. Part 1 natin kay Pay. At sana supportahan nyo mga kalingap, mga solid supporter namin ni Marcos TV Channel. At syempre, mga kalingap viewers, sponsors, sana makita nyo po si Faye at yung kalagayan po nila, nasa Bakawan po sila at grabeng hirap po ng buhay na pinagdadaanan ng pamilyang ito. At dito ko muna tapusin ang aking vlog. Support nyo po Marcos TV Channel, aking Facebook page, Alma Vlog at sa ating YouTube channel, Komanda ni Marcos. Maraming salamat po. God bless.